Hi and welcome dito sa ating short video tutorial. My name is Lionel Salve at ngayon ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng ganitong ebook cover. Parang 3D ebook cover through Photoshop. Huwag ka mag-alala kasi hindi mo kailangan maging magaling sa Photoshop. Basta marunong ka lang mag-copy paste at marunong kang sumunod sa step by step na ituturo ko sa iyo dito sa video na to. Alam ko magagawa mo tong ganitong klaseng ebook cover. So para magawa mo yan, ang una mong gagawin, kailangan mo munang i-download yung ating template. Yun yung bali yung action file na gagamitin natin sa Photoshop. So i-click mo yung button na nasa baba nitong video na to at i-register mo yung email mo at ipapadala ko sa iyo mismo, dun sa email mo mismo, yung file na gagamitin natin. Okay? So let's assume na na-download mo na yung template natin at I'm assuming then na may Photoshop program ka na rin. So kailangan mo lang pumunta dun sa kung saan mo sinave yung file natin. Ito yun bali, itong paperback ebook cover. So i-open mo lang yung file na yan at bubuksan niya yung Photoshop. So pagkabukas mo ng Photoshop, make sure kunwari hindi ganito yung environment mo, i-click mo lang tong workplace at i-select mo yung basic, i-click mo lang yung yes. So ito yung magiging itsura ng workspace mo. So ngayon, para magawa natin yung ebook natin, kailangan mong puntahan yung action file, yung inopen natin kanina. I-click mo tong parang play button dito sa gilid. Yan, dito. Click mo yan siya. So lalabas tong inopen natin kanina na file. I-click mo din tong arrow na maliit na to, itong maliit na arrow. I-click mo lang yan at i-select mo yung step 1. Tapos pagka-select mo ng step 1, may maliit na play button ulit sa window na to. I-click mo lang yan. Okay? So ngayon, gumagawa na siya ngayon ng template niya. Ito bali yung parang magiging guide natin para gawin yung ebook or yung design ng ebook natin. So once na open mo na yan, punta ka sa layers, itong icon na to, i-click mo yan siya. Tapos i-stretch lang natin, tatanggalin natin to lahat, itong mga to, kasi hindi natin to kailangan gagawa tayo ng design natin, kumbaga. Para magawa natin yan, para may itago, hindi naman talaga natin i-delete siya totally. Ang gagawin lang natin, itatago lang natin siya para hindi siya ma-display dun sa ating final project. So i-click lang natin itong parang mga mata na to. Ayan, click lang natin yan. Okay, so parang malinis na yung natin, yung parang guide natin para gawin yung So ayaw ko na kung gusto mo i-change yung color ng space na to, ay papalitan natin ng so i-select mo lang tong layer na to, yung 00 na layer, at pumunta ka dun sa set foreground color at ito, select ka lang ng color na gusto mo. Kunwari gusto mo ng blue, and select natin yan, tapos okay. Tapos punta ka dito sa paint bucket tool, click mo lang yan siya, tapos drop mo dito sa space na to. So ngayon may blue na cover na tayo. Ngayon dadagdagan naman natin siya ng text. Okay, so para makagawa ka ng text, i-select mo tong tool na to, itong letter T,
select mo yan siya, tapos horizontal type tool. Okay, tapos i-click mo na siya kahit saan dyan sa blank space na yan. At wag mo rin kalimutan i-change tong color niya, kasi hindi mo siya makikita kasi kaparehas lang sila ng color ng cover. So gagawin natin yung puti yung text natin. So click mo lang yung OK. Like for example, gagawin natin ano bang title natin? Kunwari ganito, step by step guide. Okay, so ngayon palakihin natin yan para makita. Gawin natin for example 60. Okay, 60. Ayan. Okay, pagitna natin konti. Ayan. So dadagan natin. Ano pa bang magandang ilagay? Like kunwari 7 steps to, or 7 steps that you can follow to achieve 7-figure income. Okay, so medyo ano siya, i-move lang natin ng konti. I-try natin i-center yung text natin. Ayan. So parang ito na yung magiging title ng cover natin, or ito bali kunwari, or ito kunwari yung title ng ebook na ginagawa mo. So yan, gagawin lang natin or change natin yung font sa medyo malaki, or gawin natin bold yung font nya. Okay, o lumagpas, liitan natin konti yung font. Yan, 55. Yan. Yan. Hindi ko na patatagalin to. Sample lang naman to. Pwede mo nilagay yung pangalan mo. Kunwari with Lionel Salve. Okay. Tapos paliitin natin, or change natin yung font niya to Tahoma at regular font lang. Tapos palitin natin siya. Yan. Pwede mo rin ilagay yung website mo. Kung may website ka, pwede mo rin siyang ilagay dito sa baba. Sa akin ay prosperitymagnets.com. Yan. Okay, so ganyan, may ebook na tayo. Ngayon gusto kong lagyan tong dito sa gilid. Bali ito yung sa yung sa 3D ebook na yung sa gilid niya, tinatawag nilang spine. So gagawa lang tayo ng kagaya nito, yung text na to, which is parang maliit lang din. Okay, let's say 7 steps that you can follow to achieve 7-figure income. Okay. Oops, medyo mali ako dito. Dapat may can follow
Ganito na lang gawin natin. Yan. Okay. So, dito. Oops. So, kung gusto mong i-move yung mga text, kailangan nakaselect din siya dito sa layer. Yan, dapat nakaselect siya para pagka minove mo kahit saan, pwede yung mismong text na yun, yung magagalaw mo, hindi yung ibang text. So, ang gagawin natin para mag-fit siya dito, i-rotate lang natin tong text na to. Punta ka sa edit, tapos transform, and then rotate 90 degrees clockwise. Okay, so ngayon idadrag lang natin siya dito sa gilid. Ayan. Okay, tapos palakihan natin konti, pwede, para palakihan natin siyang konti. Oops. Let's say 20. Oops. Let's try 22. Hindi pa rin. 25. Yan. Much better. Okay? So, yan na yung parang magiging picture na gagamitin natin sa ating ebook cover. Next step, ang gagawin natin, i-save natin siya as JPEG. Pumunta ka dito, i-click mo lang tong file, tapos save for web and devices. Click mo lang yan siya. Masyado malaki yung file daw, kaya nag-i-exceed for web. Click mo lang tong yes. At dito sa window na to, i-change mo to JPEG at the maximum quality para mas maging maganda yung picture natin. Okay, so yan, click mo lang to save, tapos i-save mo siya kung saan mo siya gusto na, or mas accessible na pagka gagamitin natin siya mamaya, madali mo siya makita. Sa akin, mas preferred ko dito sa folder na ginawa ko, dito sa free tutorial. Hayaan natin yung untitled na name niya, then click lang natin tong save. Okay, alright, so ngayon ang gagawin natin next, i-minimize natin tong ginawa natin, tapos yung picture file na sinave natin, i-open natin dito sa ating Photoshop. Ang gagawin natin, puntahan mo yung file na sinave mo, kung saan mo siya sinave. Yung sa atin kanina, ito yung untitled-1 na file. So, i-drag mo lang yung file na yan sa Photoshop. Antayin na natin mag-open. So, ito na yung parang file natin. Okay? Ngayon, ang susunod na gagawin mo, balikan mo tong action file natin at gumawa ka ulit, or i-select mo ulit tong step 1, which is create, tapos i-click mo tong parang play button. Antayin mo lang lumabas ulit yung template natin. Ayan, lumabas na siya. Tapos kagaya ng ginawa natin kanina, i-hide lang natin tong mga to. Select mo yan, i-select mo tong, be sure na nakaselect tong window na to. Okay, tapos punta ka sa layers, itong icon na to, tapos tanggalin ulit, or i-click mo ulit yung mga mata na yan. Yan, i-click mo lahat yan. Okay, so malinis na siya. Pwede hide yan. Ngayon, ang gagawin mo, itong picture na to, ililipat mo to dito. So para magawa mo yan, kailangan mong i-select
tong window na to, malalaman mo siya kung nakaselect na kasi parang nagiging dark blue yung window. Okay, tapos press mo lang yung Control plus A. Ayan, malalaman mo din na nakaselect na siya kasi may parang tumatakbong maliliit na dash. Ayan, ang kailangan mo ngayon, i-select mo tong tool na to, itong move tool, kailangan nakaselect yan. At i-drag mo lang yung picture sa kabilang window. Ganyan. Okay? So, minimize muna natin to. At ayusin mo lang itong picture na dinrag natin. I-center mo lang siya. Ganyan. So, ngayon, pag naka-center na yan, punta ka ulit dun sa actions at i-select mo tong step 2. Ito na bali yung step kung saan gagawin niya yung ating 3D na ebook. Okay? So pagka-select niyan, i-click mo ulit tong parang play button na to. Yan. Tapos antayin lang natin na matapos yung ating ebook. Ganun lang kasimple. Medyo matagal kasi hindi ko alam kung mabagal talaga yung computer ko or madami lang talagang file na kailangan i-process. Yan. Magdedepende din yan sa speed ng computer mo kung gaano siya katagal matapos. Pero mabilis lang yan. Yan, aantayin lang natin. Ayun. So, ito na yung ating finished product. Yan. Ganun lang kadali. Basta marunong ka lang mag-copy-paste at sundin mo lang yung ginawa natin kanina. Magkakaroon ka rin ng ganitong ebook cover. So, para magdedepende rin siya sa design na gagawin mo. Kung ano yung gusto mong design dun sa first na ginawa natin, ito rin yung lalabas dito sa ebook na to. So, ang next step, kailangan natin i-save itong ebook na to. So, punta ka ulit sa para mai-post natin siya sa blog or sa any website or sa kung gusto mo siya i-post sa Facebook wall mo, pwede. So, gagawin natin siya as image. Pero yung iba, di ba gusto nyo rin na parang wala tong white background na to. Para matanggal yung white background na yan, punta ka lang dun sa layers. Tapos itong 00 na layer, i-click mo lang tong parang mata niya para ma-hide yung background. So yan, wala na siyang background. Okay? Ngayon, isi-save na natin siya as picture. Punta ka sa file, tapos save for web and devices. Click lang natin tong yes. Okay. Ito na bali yung ebook natin. So, para ma-retain yung transparency ng background, isi-save natin siya as PNG. So, select lang natin itong PNG-24 na to. At kailangan naka-check yung transparency niya. And if you notice na yung size ng ating ebook ay medyo malaki at mahihirapan tayong i-upload yan, so pwede natin i-resize dito na muna kasi ito yung size niya 2850 pixels by 3300. Para lumit yan, siguro pwede natin gawing 600 pixels. Yan, automatic na naman siya, magiging proportion na naman yan automatically. Okay, tapos i-apply lang natin. Manonotice natin dito na parang liliit yung ating file. So kanina 800k siya,
Ngayon nasa 100 KB na lang siya. So which is ideal kung gusto nating i-post sa Facebook or ipopost natin sa ating blog, kasi pagka medyo malaki tong file na to, parang matagal siyang i-load sa website, yung mga ganun. Yan. Pag okay na siya, kiklik lang natin tong save button na to, tapos punta ulit tayo dun sa, or hanap ka ng folder na kung saan mas accessible sa'yo. So change na natin itong file name niya, final product, then click save. So makikita natin yung ebook natin dito sa folder kung saan natin siya sinave. So ito na yon, final product. I-view lang natin to. So ito na yung ebook natin. Pwede mo na itong i-post sa Facebook or sa blog mo or sa website mo. Okay? I hope guys na sana may nakuha kayong value sa tutorial na to. At kung gusto mong makareceive pa ng mga tutorial na kagaya nito, mag-subscribe ka lang sa email ko or sa email list ko para ma-update kita kung may mga bago akong tutorial na ilalabas, automatic mo siyang marireceive sa email. Okay? So thank you for watching and God bless.